pakiusap pala nung bossing ng Sabong, baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis. So, pinasabi rin sa close sa'yo? Sabi sa close sa akin. Tawag tawag. Tawag to Bare line to. Parang insulto sa akin Parang insulto ko. May pangalawa pa Dumalo may pangalawang insidente. Yung pangalawang insidente, nag-text. Implying na hindi totoo at nagtuturo siya ng ibang tao. So, kumaga, dead ma ako. Grupo ng isang former local government executive. Isipin mo, may matagal ng kaso ng mga nawawalang sabonghero na hindi pa rin nalulutas. Akala ng marami, kilala na ang mga taong sangkot. Pero ngayon, may bagong revelasyon mula sa National Police Commission. Ayon kay Attorney Rafael Calinisan, may isa na namang general ng PNP na kasama sa iniimbestigahan. Sino kaya ito? At bakit parang dumarami pa ang mga pangalan habang lumalalim ang kaso? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa isang panayam, sinabi ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan na may mga bagong pangalan ng PNP generals na lumalabas sa investigasyon, maliban kay retiradong General Jonel Stomo na naunang pinangalanan ng whistleblower na si Dondon Totoy Patidungan, may iba pa raw silang natutukoy. Ayon kay Calinisan, ipapahayag nila sa publiko ang mga bagong pangalan sa mga susunod na araw. Patuloy pa rin ang masusing investigasyon para makuha ang lahat ng ebidensya. Kamakailan, 2 pulis na sangkot sa kaso ang sinuspinde ng 90 araw. Layunin nito na mapanatili ang maayos na investigasyon at maiwasan ang anumang impluwensya habang iniimbestigahan ang kaso. Hindi lang yon ang nakakagulat. Ayon kay Calinisan, may 2 pang grupo mula sa kampo ng PNP at sa kampo ni Charlie, Atong ang nalumapit sa kanya. Sinubukan daw siyang kumbinsihin na si Patidungan ang gawing utak ng krimen. May alok pa na malaking halaga kapalit ng pagbabago ng kwento. Dito malinaw na sinabi ni Calinisan na hindi siya tatanggap ng kahit anong suhol at wala siyang kinatatakutan. Ang magiging batayan lang daw ng desisyon ay ang ebidensya na makukuha. Matatandaan na bago pa ito, naging controversial din si dating CIDG Director Romeo Macapas dahil sa aligasyon na nakipagsabwatan siya sa kampo ni Atong Ang at tumanggap ng pera para baligtarin ang kaso. Dahil sa mga ganitong pangyayari, mas lalong nagiging mahalaga na mapanatili ang tiwala ng publiko sa mga ahensya ng gobyerno. Nanawagan si Calinisan sa mga pamilya ng mga biktima na huwag matakot lumapit sa kanilang opisina. Aniya, may mga nakahandang tauhan na handang tumanggap ng impormasyon, dokumento o ebidensya na makakatulong sa kaso. Samantala, kaugnay sa mga buto na natagpuan sa lawa ng Taal na pinaniniwalaang mula sa mga biktima, humingi na ng tulong ang Department of Justice sa mga eksperto sa anthropology at forensic pathology. Gusto nilang mapabilis ang DNA testing para agad makilala ang mga labi. Ayon sa DOJ, matagal nang naghihintay ng hustisya ang mga pamilya dahil ang pagkawala ng mga sabonghero ay naganap pa noong 2021 at 2022. Habang patuloy ang mainit na investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabonghero, may isa pang malaking balita na umuugong sa Senado at Kongreso. Ito ay tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kamakailan, inihayag na inilagay na sa archive ang reklamo laban sa kanya. Ibig sabihin, hindi na ito gagalawin ng Senado maliban na lang kung may magdesisyon na muling buksan ang kaso. Para sa ilan, malinaw daw na hindi ito prioridad. Sabi ng ilang mambabatas, parang minadali ang pagtatapos ng reklamo kaysa pagbigay ng pagkakataon na mapag-usapan at mapag-aralan ng mabuti. May mga nagtatanong din kung bakit tila parang ayaw na talakayin ang mga issue na ibinabato laban sa pangalawang Pangulo. Ayon sa House Speaker Martin Romualdez, hindi totoo na minadali nila ang paghahain ng impeachment case. Giit niya, ang minadali ay ang pag-archive ng kaso. Depensa niya, ang reklamo ay nakabatay sa mga sinumpaang salaysay at ebidensya at hindi ito gawa-gawa lamang para sa politika. Ngunit para sa ilang miyembro ng Kamara, nakakabahala ang hakbang ng Senado
na agad itong isinantabi. Ipinunto nila na ang pananagutan at katotohanan ay dapat inuuna. Marami rin daw tanong mula sa publiko tulad ng kung nasaan ang bilyong pisong nawawala at kung sino si Mary Grace Piatos na binabanggit sa usapin. May mga hinala na mayroon raw silang mga taong pinoprotektahan. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang operasyon sa Taal Lake para maghanap ng posibleng labi ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa update ng Department of Justice, mula Hulyo 29 hanggang Agosto 4, may nakuha silang mga buto, kabilang ang pinaniniwalaang bungo ng tao, ilang hibla ng buhok at mga piraso ng damit. Lahat ng ito ay isa sa ilalim sa masusing pagsusuri para malaman kung kabilang nga ang mga ito sa mga nawawalang biktima. Kumuha na rin ng tulong mula sa University of the Philippines, particular sa Anthropology Department at Forensic Pathology Department. Ang layunin ay magkaroon ng malinaw na DNA profile para makumpirma kung sino ang mga ito. Ayon sa PNP Forensic Group, sa ilang mga labi na nakuha noon, wala silang nakuhang malinaw na DNA profile, kaya mahalaga ang bawat bagong ebidensyang nakukuha ngayon. Nagpasalamat din ang DOJ sa Philippine Coast Guard na tumutulong sa pagsisid sa ilalim ng lawa. Hindi ito madaling gawain dahil malalim at sariwang tubig ang pinapasok ng mga divers. Kahit mahirap, tuloy pa rin ang kanilang trabaho para mabigyan ng sagot ang mga pamilyang matagal nang naghihintay. Mayroon ding testigo na nagsabi na alam niya kung sino ang mastermind sa pagkawala ng mga sabonghero at kung paano ginawa ang krimen. Ayon sa kanya, ang taong ito ang ulo ng isang organisadong grupo na responsable sa mga pangyayari. Ibinigay niya ang maraming detalye tungkol sa mga kaganapan at kung sino-sino ang kasangkot. Sabi ng mga investigador, mahalagang makarating ito sa korte para magkaroon ng paglilitis. Sa ganitong paraan, makakamit ng mga pamilya at ng sambayanan ang kasagutan at katarungan. Kung hindi ito maaksyonan, tanong ng ilan, ano na lang ang magiging patakaran sa ating bansa? Pera na lang ba ang magdidikta kung sino ang mabubuhay at sino ang mawawala? Matapos pag-usapan ang mga issue sa nawawalang sabonghero at impeachment case, sumiklab naman ang diskusyon sa Senado tungkol sa pagbagsak ng isang mahalagang tulay sa hilagang bahagi ng bansa, ang Cabagan-Sterdan Maria Bridge. Hindi ito simpleng tulay na nag-uugnay lang ng dalawang bayan. Ito ay koneksyon ng dalawang buong rehiyon, Region 2 at Cordillera Administrative Region, na parehong kilala bilang mga pangunahing tagapagtustos ng pagkain sa bansa. Ang Isabela ang nangunguna sa produksyon ng mais at isa rin sa top sa bigas. Samantalang sa Cordillera naman nagmumula ang karamihan sa mga gulay na dinadala sa iba't ibang panig ng Luzon. Kaya naman nang bumagsak ito noong Pebrero 27, ikinagulat at ikinagalit ng maraming residente. Halos 5 buwan na ang lumipas, pero hanggang ngayon wala pa ring malinaw at kumpletong ulat kung sino talaga ang dapat managot at ano ang totoong dahilan ng insidente. Sa investigasyon, lumalabas sa mga unang report ang pangalan ng ilang retiradong opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Pero para sa ilang senador, nakakabahala na tila puro mga dating empleyado ang natutukoy, samantalang may mga kasalukuyang mataas na opisyal na tila hindi nababanggit. May mga USEC at ASEC na nanunungkulan pa rin hanggang ngayon, at ang iba pa ay na-promote pa matapos ang insidente. May hinala tuloy na baka may tinatakpan o cover-up na nangyayari. Sabi ng isang senador, tila nagkakaroon ng whitewash sa investigasyon. Pinapasa ang sisi sa mga nasa mababang posisyon tulad ng mga truck driver o mga direktor na wala na sa departamento, habang ang mga may kapangyarihan ay tila hindi nadadamay. Lalo pang naging palaisipan ang palit-palit na bersyon ng mga report. Kapag humihingi ang mga senador ng kopya, iba-iba ang listahan ng mga pangalan. May pagkakataon din na hindi kasama sa dokumento ang ilang opisyal na binabanggit sa ibang ulat. Isang halimbawa ay ang nabanggit na ASEC na kalaunan ay na-promote pa sa USEC kahit pa may mga tanong sa kanyang papel sa proyekto. Mayroon ding opisyal na tinanggal sa ibang kaso pero hindi raw kasama sa isyu ng tulay ayon sa ibang nakalap na impormasyon. Dahil dito, nanawagan ang ilang senador na irekomenda ang usapin sa Blue Ribbon Committee para masusing maimbestigahan. Hiling nila,
Maglabas ang DPWH ng iisang kumpleto at pinal na ulat, hindi yung iba-ibang bersyon na lalo lang nakakalito sa publiko. Mahalaga raw na matukoy kung sino ang dapat managot, lalo na't ang tulay ay simbolo ng pagkakaisa at mahalagang ugat ng ekonomiya sa Hilagang Luzon. Ang pagbagsak nito ay hindi lang pinsala sa infrastruktura dahil apektado rin ang kabuhayan, kalakalan at supply ng pagkain sa mga malawak na lugar. Kung mapapatunayan na may kapabayaan o pagtatakip na nangyari, naniniwala ang ilang mambabatas na dapat managot hindi lang ang mga direktang sangkot, kundi pati na rin ang mga nasa matataas na posisyon na nagpabaya o nagtakip ng katotohanan. Sa huli, ang panawagan ng lahat ay malinaw at simple, ilabas ang buong katotohanan at panagutin ang dapat managot, anuman ang kanilang ranggo o koneksyon. Habang patuloy na nadaragdagan ang mga pangalan ng opisyal na nadadawit sa kaso ng mga nawawalang sabunggero, mas lumalaki rin ang inaasahan ng publiko na tuluyang mabubunyag ang katotohanan. Hindi biro ang bigat ng alegasyon, lalo na't PNP generals na mismo ang kasama sa iniimbestigahan. Kung hindi ito maaaksyonan ng tama, lalong mawawala ang tiwala ng taong bayan sa mga institusyon na dapat nagbibigay ng proteksyon at hustisya. Kaya ngayon, nakatutok ang lahat kung may mangyayari bang tunay na pananagutan o kung isa na naman itong kasong mauuwi sa katahimikan. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mga pamilya, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa hustisya? I-share mo ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.